Shalom sa inyong lahat. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Mateo 4:4, ang salita ng Diyos contemporary. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Sino ang kasama mo sa labanan ng buhay? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalawat ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay tungkol sa katangian ng Diyos sa awit 136, 1 hanggang 3. O magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ang magpakailanman. O magpasalamat tayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Amen. Pangsyam na leksyon, ang kosmikong tunggalian. Ang salitang kosmiko ay may mga kasintulad na salita. Napakalaki, parang higante, pagkalaki-laki, pandaigdigan, panlahatan, pansansinukuban. Kaya ang ibig sabihin ng pamagat ng ating diksyon ay isang labanang sakop lahat. Susing talata. Maglalagay ako sa inyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang tudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog na kanyang sakong. Genesis 3:15. Ang talatang ito ang kauna-unang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa Biblia. Pangunahin sa teolohiya ng Biblia ay ang malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at Satanas. Pakikitunguhan natin kung paano masasagot ang dalawang sumusunod na tanong ayon sa ilang mahalagang talata sa Biblia. Saan itinuro ng kasulatan na may kosmikong tunggalian sa pagitan ng Diyos at si Satanas? Ayon sa kasulatan, ano ang likas ng tunggalian? Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang malaking tunggalian. Ikalawa, paghahanap ni Satanas upang makamkam ang trono ng Diyos. At ikatlo, ang pagtatalo sa karakter ng Diyos. Doon sa una ay tatlo ang tatalakayin. Isang kaaway na gumagawa nito, ang pinagbuhatan sa langit, ang pinagbuhatan sa lupa. Sa ikalawa, ang tatalakayin ay kung sasambahin mo ako. At sa ikatlo, ang likas ng kosmikong tunggalian. Unang pagkakahati, ang malaking tunggalian. At ang unang tatalakayin, isang kaaway ang gumawa ito. Mateo 13:24-28, unang bahagi. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi.
Dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan. Kaya't nang sumibol ang mga halaman ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inasik mo? Sayang kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya, isang kaaway ang gumawa nito, ang talinhaga ng mga damo. Isang may-ari ng lupa ang naghahasik lamang ng mabubuting binhi sa kanyang bukid. Gayunman, ang mga damo ay tumubo kasama ng mga trigo. Nang makita ito, tinanong siya ng maalipin, Panginoon, hindi ba't mabubuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Ito'y katulad sa tanong na madalas itinatanong ngayon. Kung nilikha ng Diyos ang mundo na lubos na mabuti, bakit may kasamaan dito? Ang likas ng kosmikong tunggalian. Maya-maya ay kinilala ang naghasik ng mabuting binhi ni Jesus na ang isa na naghahasik ng mabuting binhi bilang ang anak ng tao na si Jesus mismo. Mateo 13:37. At ipinaliwanag na ang bukid ay ang sanlibutan, talatang 38. At ang kaaway na naghasik ng mga panirang damo ay ang Diablo, talatang 39, na tahasang naglalarawan ng kosmikong tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Bakit may kasamaan sa mundo? Ang kasamaan ay bunga ng kaaway na sumasalungat sa Panginoon. Ang panganib na wala sa panahong kilos. Gayunman, ang sagot na ito ay pumukaw ng kasunod na tanong. Ano yun? Ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga yon? Sa ibang salita, bakit hindi na lang kaagad nabunutin ang kasamaan? Huwag, sagot ng Panginoon. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, hanggang sa panahon ng pag-aani. Mateo 13:29 at 30. Sa wakas, tatapusin ng Diyos ang kasamaan. Ngunit ang pagbubunot nito ng mapaaga ay magdudulot ng hindi may babalik na pinsalang damay lang na makakasama sa mabuti. Pangalawang pagtatalakay, ang pinagbuhatan sa langit. Apokalipsis 12:7 at 8. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi. At wala ng lugar sa kanila sa langit. Umiral ang kasamaan bago ang pagbagsak o pagkakasala. Ang Henesis 1 hanggang 3 ay nag-iisang nagpapakita na ang kasamaan ay umiral bago ang pagkakasala nina Adan at Eva. Kahit na ang kasamaan ay hindi isang tunay na realidad sa Eden. Sa konsepto, ang kasamaan ay lumitaw na sa pangalan ng punong kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama. Henesis 2:9 at 17. So, bago pa man nagkasala si Adan at Eva,
ay ang konsepto na may masama ay naroon na. Ang pag-iral ng ahas kasama ng pagsisinungaling nito ay nagpapakita ng realidad ng kasamaan doon. Kaya kahit sa Eden bago ang pagkakasala, ang presensya ng kasamaan ay kita. Ang presensya ng kasamaan ay nahayag. Ang katauhang naging Satanas. Bago siya nagkasala, ang katauhang naging kilala bilang Satanas ay isang tumatakip na kerubin. Hindi siya isang ordinaryong anghel. Ibig sabihin, lagpas sa pagkakakilanlan bilang itong kerubin, siya ay ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan, at nasa Eden na halamanan ng Diyos. Ezekiel 28:12 at 13. Alinman sa mga bagay na ito'y hindi masasabi tungkol sa hari ng Tiro o sa sinumang tao. Kaya naman, binigyan tayo rito ng isang sulyap sa pagbagsak ni Lucifer. Ang sakdal ay naging mapagmataas. May pagbabago na ugali. Ayon sa Isaiah 14, nagpasya si Lucifer na dakilain ang kanyang sarili at gawin ang sarili na katulad ng Diyos. Ang talatang ito'y komplemento sa Ezekiel 28 na ang kanyang puso ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan, talatang 17, na dapat sana'y nagdala sa kanya upang luwalhati ng Diyos na ginawa siyang maganda. Sa halip, naging mapagmataas siya. Mas malala pa, sa pagmamataas na ito, nagnais siyang humalili sa lugar ng Diyos at siraan siya. Ang terminong Hebreo para sa kalakal sa Ezekiel 28:16 ay nangangahulugang paninirang puri, isang indikasyon kung paanong kikilos si Satanas laban sa Diyos at pati na rin laban sa atin. Pangatlong pagtatalakay, ang pinagbuhatan sa lupa, Apokalipsis 12:9. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama siya. Kaya ang sama at kasalanan ay narito sa lupa. Isang napakabuting paglalang. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito'y napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Henesis 1:31. Nang matapos nalikhain ng Diyos ang mundo, ito ay napakabuti. Sa Henesis 1, walang pahiwatig ng kasamaan sa paglikha ng Diyos sa planetang ito. Paano kung gayon dumating ang kasamaan sa karanasan ng tao? Paano ang kasamaan ay napunta sa lupa? Sa Henesis 3:1-7, makikita natin ang mga kasinungalingang tungkol sa karakter ng Diyos na ibinangon mismo ng ahas sa Apokalipsis 12:7-9. Ang ahas ang unang gumamit ng isang tanong upang pag-alinlanganan ang utos ng Diyos. Halos baliktarin ang inuutos ng Diyos sa kanyang tanong. Pagkatapos, tuwirang hinamon ng ahas ang sinabi ng Diyos sa pagsasabi kay Eva na tiyak na hindi kayo mamamatay. Genesis 3:4.
alitan kung sino ang paniniwalaan. May isa, alinman ang ahas o ang Diyos, ay nagsinungaling kay Eva na ngayon ay may pagpiling gagawin tungkol sa paniniwalaan niya ang sinabi ng Diyos sa kanya o kung ano ang sinabi ng ahas. Dito at sa iba pang lugar ng kasulatan, ang likas ng tunggaliang ito'y pangunahin sa kung ano at sino ang paniniwalaan na mismo'y kailangan nakaugnay sa pag-ibig. At yun ay dahil ang iyong mga paniniwala tungkol sa isang tao, ang uri ng pagkatao niya, at kung siya ay mapagkakatiwalaan, ay buong lalim na apektuhan kung mamahalin at paniniwalaan mo ang taong yun. At sa kasong ito, makikinig sa kung ano ang kanyang sasabihin sa iyo. Pangalawang pagkakahati. Ang paghanap ni Satanas upang makamkam ang trono ng Diyos. At ang tatalakayin ay kung sasambahin mo ako. Mateo 4:8 hanggang 10. Muli tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya, ang lahat ng mga ito'y ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tinukso ni Satanas si Jesus. Ang paghahanap ni Satanas upang kamkamin ang trono ng Diyos ay hinihayag din sa mga naratibo ng tukso na mas sumpungan sa Mateo 4 at Lucas 4. Sa kapansin-pansing pagtatagpo sa pagitan ni Jesus at ng manukso, marami ang nahayag tungkol sa likas ng labanan. Dito'y makikita natin ang realidad ng malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at si Satanas. Ngunit naipalabas sa payak at detalyadong termino. Naihayag ang realidad ng malaking tunggalian. Dinala ng Espiritu sa Jesus sa ilang para madali ang layunin na si Jesus ay tuksuhin ng Diablo, Mateo 4:1. At bago harapin itong sagupaan, nag-ayuno si Kristo ng 40 araw. Kaya nang dumating ang Diablo, tinukso niya si Jesus na gawing tinapay ang mga bato. Pinagsamantalahan ang matinding gutom ni Kristo. Laging sinasamantala ni Satanas ang kanyang mga anghel, ang kahinaan ng tao. Ngunit sinalungat ni Jesus ang tuksong ito ng kasulatan at nabigo ang pakana ni Satanas. Gayon din, mahina man tayo, ang ating kalakasan ay nasa Espiritu ng Diyos, nasa salita niya, ang tabak ng banal na Espiritu. Pagkatapos, sa pagtatangkang pakilusin si Jesus na may kapangahasan, tinukso ng Diablo si Jesus na ihulog ang kanyang sarili mula sa tuktok ng templo. Pinilipit ni Satanas ang kasulatan upang magbungkahi na kung si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, puprotektahan siya ng mga anghel. Ngunit sa tamang pagbasa ng kasulatan, muling sinalungat ni Jesus ang tukso. Ang ikatlong tukso ay malinaw na naghahayag kung ano ang tinatangkang tuparin ng Diablo. Nais niyang sambahin siya ni Jesus. Nagtatangka si Satanas na agawin ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos.
At para magawa yon, ipinakita niya kay Jesus ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kanilang karangyaan. At pagkatapos ay inangkin ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Mateo 4:8-9. Sa katunayan, sa Lucas 4:6, inangkin ng dyablo na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kailan ba naibigay kay Satanas ang mundo? Nang sumunod si Adan na binigyan ng Diyos ng kapamahalaan ng lupa kay Satanas na matandang ahas. Si Adan ang parang Diyos sa mundo sa pagkalalang. Ngunit isinuko niya ang kahariang yan kay Satanas nang sila ni Eva ay napa sa ilalim niya. Minsan pa sinalungat ni Jesus ang tukso sa pamagitan ng kasulatan at muling nabigo si Satanas. Sa lahat ng tatlong kaso, ginamit ni Jesus ang kasulatan upang dumepensa laban sa mga atake ng kaaway. Ito ay napakalaking leksyon para sa atin. Ang realidad ng pagpupunyagi sa atin. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita at naghahari sa kadiliman sa sanlibutang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Efeso 6:12. Bagaman hindi tayo dapat mamuhay sa takot, bakit kailangan nating laging tandaan ang realidad ng pagpupunyaging nangyayari sa ating paligid? Ang sagot ay dahil mas makapangyarihan kaysa sa atin ang kaaway ng ating kaluluwa. Pangatlong pagkakahati. Ang pagtatalo sa karakter ng Diyos at paksang tatalakayin ang likas ng kosmikong tunggalian. 1:8:44-49. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Dalawang nakikipagkompetensyang mga karakter. Nakita natin ang ilang mga sipi na nagtuturo ng isang kosmikong tanggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ngunit paanong posible ang gayong tunggalian? Paanong sasalungatin ng sinuman ang makapangyarihang Diyos? Ano man ang kapangyarihan ni Satanas, wala siyang magagawa sa may mas makapangyarihan sa kanya. Kung ang kosmikong tunggalian ay ayon lamang sa kapangyarihan, ito'y tapos na bago pa ito nagpasimula. Hindi nga siya uubra sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, dapat ito'y naiiba ang uri. Ang tunggalian ay isang pagtatalo tungkol sa karakter ng Diyos. Isang tunggaliang ayon sa mapapanirang puring paratang laban sa Diyos na siya hindi lubos na mabuti at mapagmahal. Ang gayong mga pahayag ay hindi maaaring talunin ng kapangyarihan o malupit na puwersa, kundi sa pamagitan ng paghahambing ng dalawang nakikipagkompetensyang
karakter. Ang karakter ni Satanas na ihayag sa kanyang mga gawa. Si Satanas ay naghangad na huwarin ang salita ng Diyos na naghahayag na sa paghingi ng pagpapasakop at pagsunod sa kanyang mga nilalang, hinagad lamang niya ang pagpaparangal sa kanyang sarili. Yun ang paratang. Ang tunay na karakter ng mga agaw at ang kanyang tunay na pakay ay dapat na maunawaan ng lahat. Kailangang magkaroon siya ng panahon upang mahayag ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang masasamang gawa. Tunggalian ay tungkol sa paniniwala sa karakter ng Diyos. Tumutukoy si Jesus sa Diablo bilang isang sinungaling at ama ng kasinungalingan, Juan 8:44. Sa kaibahan, si Jesus ay dumating upang magpatotoo sa katotohanan, Juan 18:37. At tuwirang kontrahin ang kasinungalingan at paninirang puri ni Satanas. Talunin at sa huli ay puksain ang Diablo at ang kanyang kapangyarihan. 1 Juan 3:8 at Hebreo 2:14. Kinikilala ng Apokalipsis 12:9 at 10 si Satanas. Una, bilang ang matandang ahas. Ikalawa, bilang isa nag-aakusa sa bayan ng Diyos sa hukuman sa langit. At ikatlo, bilang ang haring dragon na nanlilinlang sa sanlibutan. Ang salitang Grego na isinaling Diablo ay nangangahulugan lang na mapanirang puri. Nagpapakitang muli na ang likas ng tunggalian ay tungkol sa paniniwala, kabilang ang paniniwala tungkol sa karakter ng Diyos. Ang kasalanan ay manghihimasok na kung saan walang may bibigay na dahilan para sa presensya nito. Ito'y mahiwaga, hindi may paliwanag, upang ipagpaumanhin ito ay ang ipagtanggol ito. Kung siya, si Satanas, ay agad na pinawi mula sa pag-iral, siya ang mga naninirahan, sila ang mga naninirahan sa langit at iba pang mga mundo ay maglilingkod sa Diyos dahil sa takot at hindi dahil sa pag-ibig. Sasabihin nila, ganun pala ang mangyayari pagka hindi ka sumunod sa Diyos, patay ka kaagad. Ang impluensya ng manlilinlang ay hindi sana lubos na nawasak, ni ang diwa ng rebelyon ay lubusang nalipol. Ang kasamaan dapat ay pahintulutang dumating sa paggulang. Sa ibang salita ay mahinog. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus na nilabanan si Satanas sa malaking tunggalian. Dalangin ko na ang kanyang tagumpay ay magpasigla sa iyo sa bawat spiritual na pagpaglaban mo sa buhay at sa kanyang kapangyarihan ay tindigan siya na masama. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo na may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.